Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan natin ay tungkol pa din sa mga kaganapan sa loob at sa labas po ng Itbulaga, particularly dito po sa issue na kinakaharap ngayon ni Bossing Vic Sotto. So medyo matindi po ang pag-uusapan natin sa topic nating ito ha. Kaya naman sana po ay tapusin ninyo hanggang sa dulo. So sa previous update natin itong mga nakaraan mga kadabarkads, di ba natackle natin yung tungkol po dito sa Espolarium na kung saan ay may connection di umano dito sa buhay nitong si Pepsi Paloma. Lalo na doon sa issue na pinupukol po sa TVJ, di ba? Kay Boss Joey, kay Bossing Vic Sotto. Ngayon, nakita po yun, di ba? Nakita po yun, napag-usapan natin yan, di ba? Nakita po yun sa full trailer, official trailer nitong The Hour of Pepsi Paloma. Nakita po yun. Ngayon, ang gusto ko lang itanong is ano yung gustong iparating nitong direktor na ipakita at ipaalam sa tao na yung kanta po ng Eraserheads na Espolarium ay may koneksyon sa nangyari dito kay Pepsi Paloma. Wala ngang pagbanggit no, kay Bossing Vic Sotto and kay Boss Joey De Leon. Pero sinabit naman nila itong Espolarium dito no, sa nakita sa movie nitong The Hour of Pepsi Paloma. Kaya sabi dito ng isang page, walang banggitan ha, pero pwedeng ilagay sa frame. So hindi nga po pinakita, hindi nga binanggit doon sa official trailer ni Daryl Yap yung pangalan po ni Vic Sotto and ni Boss Joey De Leon, pero inilagay naman nila at sinabit naman nila yung Espolarium na painting. So anong gustong iparating nun? So, ang lagay mga kadabarkads, pailalim tumira itong direktor. Pero matalino po ang tao nalalaman po nila Ngayon, proceed tayo sa next topic. Facebook story ni Direk itong eksena na kung saan binanggit po nga yung pangalan ni Bossing Vic Sotto. Ayan Facebook story niya 13 hours ago. Ayan andyan pa rin. At makikita nyo dito wala pong caption. So ano na naman yung gusto niyang iparating dito? Parang kating-kati ba siyang magsalita pero hindi po siya pwedeng magsalita kasi nga meron pong gag order. Kaya posting lamang yung ginagawa niya pero walang label, walang caption. Diba? Ano kayang ibig sabihin nito? And ngayon, proceed tayo dito sa next topic natin. Na kung saan tatlong witness po ang lumutang, mga kasamahan po ito ni Pepsi Paloma sa trabaho niya, na talaga naman pong ang daming nireveal sa buhay nitong si Pepsi. Sino-sino ba yan mga kadabarkads? Himayin natin ang tungkol dito. Walang iba kundi si Sars Emmanuel, Myra Manibog, at Coca Nicolas. Siguro naman napanood nyo na po mga kadabarkads yung naging interview ni Julius Babaw. Diba? Sa tatlong to, bago lang to mga kadabarkads, and I'm sure napanood nyo po ang tungkol dito. Pero ngayon, hihimayin natin yung mga detalye na sinabi ng tatlong to dito po sa vlog ni Julius Babaw. Pero bago yan, salamat muna dito kay Julius Babaw dahil talaga namang nag-effort po siya upang mapagsama itong tatlong ito sa kanyang vlog para matudukan na po yung mga usapin na pinupukol kay Bossing and kay Boss Joey De Leon. Ngayon, pahiya po itong direktor na to. Dahil yung tatlong yan po talaga yung nakasama nitong si Pepsi Paloma. Mas marami daw po nilang alam kesa po sa totoong nanay nitong si Pepsi na never nilang nakita sa set. Kaya kung yan po ang magsasalita, yung pamilya po o yung nanay po nitong si Pepsi Paloma tungkol sa mga nangyari sa kanyang anak, wala po daw yang alam. Dahil ayaw na ayaw nga pong umuwi nitong si Pepsi Paloma sa mismong bahay niya or bahay ng kanyang ina dyan po sa Olongapo. Olongapo ba? Correct me if I'm wrong na lang ha. Tapos dito po nasupalpal ng matindi yung direktor. Iplinex po doon ni Julius Babaw at pinarating sa tatlo
na kasamahan po nitong si Pepsi Paloma, yung sinabi nitong si Daryl Yap. Ano nga ulit yung sabi ni Daryl Yap? Tigilan nyo yung kaka-Coca Nicolas nyo, hindi sila close ni Pepsi. Ngayon, eto po ang reaksyon ni Coca Nicolas. Sino yung Daryl Yap na yan? Ito pa lang si Coca Nicolas talaga, yung sobrang close kay Pepsi Paloma kumpara doon sa dalawa. Ngayon, napahiya po ng husto itong direktor dahil mismong nakasama ni Pepsi Paloma na po ang nagsasabi na itong si Coca Nicolas talaga ang close na close dito kay Pepsi. Ngayon, ang tanong, saan po nakuha ng direktor na to na hindi daw close si Coca Nicolas dito kay Pepsi Paloma? Ibig sabihin, mali po yung kwento. Mali na, dito pa lang mali na po sa kanyang post. So parang dinidisregard nitong direktor yung mga nagsasabi ng katotohanan, yung mga tao na nakasama po mismo ni Pepsi Paloma, dinidisregard nila yung kwento ng tatlong to. So dapat 'di ba hingan din ng pahayag itong tatlong to, saan kaya siya kumuha ng ibang info tungkol dito sa tatlo? For sure, maraming kulang sa kwento nitong director na to. Kasi dito pa lang sa kanyang post na hindi daw close si Coca Nicolas at Pepsi Paloma, ligwak na po agad. At eto pa yung matinding na reveal mga ka-Dabarkads ng tatlong nakasama po nitong si Pepsi Paloma. So ito pa lang si Pepsi Paloma, parang may mood swing siya, no? Parang mamaya okay, mamaya nakasimangot na, ganun po pala siya. Tapos madalas gusto niya nag-iisa na lamang siya, ayaw niya po ng may mga kausap. Ganun po pala si Pepsi Paloma, parang meron talaga siyang depression daw po na pinagdadaanan. Siguro family problem nga ito dahil meron silang problema talaga ng kanyang mother. Meron po silang problema ng kanyang pamilya. Tapos one time nakita daw po ni Sarcy Emmanuel na parang may sugat daw itong si Pepsi Paloma. Hindi niya na lamang daw tinanong kasi ayaw niya pong manghimasok sa buhay nitong si Pepsi Paloma. At one time nang ilabas daw po yung poster nung Room 69, nang nakita daw po nitong si Pepsi Paloma yung billing, yung pagkakasunod-sunod daw po ng pangalan na parang una ata itong si Sarcy Emmanuel, parang nauna ata siya, tas pangalawa lamang si Pepsi Paloma. Senior na po itong si Pepsi Paloma, parang nauna ata siyang mag-artista kumpara doon sa tatlo. Kaya para sa kanya, dapat name ni Pepsi Paloma yung mauna kumpara dito sa name ni Sarcy Emmanuel. Kaya nag-walkout po siya. No, napaka big deal sa kanya noong billing na tinatawag noong una. So parang insecure itong si Pepsi kaya Sarcy Emmanuel, no? So meron po siyang ganong ugali mga ka-Dabarkads. And alam niyo po ba mga ka-Dabarkads, bago po pala nagpakamatay itong si Pepsi Paloma, galing po pala ito sa bahay ni Sarcy Emmanuel. Parang dun niyo po pinatuloy muna para may makausap kasi meron nga po itong depression. And etong si Coca Nicolas po pala, nasa morgue din po that time noong nagpatiwakal nga po itong si Pepsi Paloma. So base po sa tatlong kasama niya sa trabaho, depression, problemado sa pamilya, kung bakit humantong po ng ganoon yung kanyang buhay. So siguro kung hindi po nawala maaga itong si Pepsi, nakikipagsabayan malamang ito sa mga award-winning actress ngayon. So since lumutang po itong tatlong nakatrabaho po ni Pepsi Paloma, sana naman 'di ba ay tigilan na po yung mga pag-issue kay Bossing Big at kay Boss Joey De Leon. Tatlong witness na po ang nagsama-sama para patunayan ang tungkol diyan. Kaya sana naman ay tapos na ang usaping ito. So hanggang dito lang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy na pag-suporta.